Magandang gabi po sa inyo mga kababayan. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan sa parte ng ating bansa at ng mundo po pa. At naway ingatan po tayo ng ating Panginoon Diyos at iligtas sa lahat po ng panahon po, mga kababayan. Mga kababayan, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol uli sa scam na na yan po ay naitopic na rin po ng mga nakakaraang post. I think post number 6 or 7. Ngayon, since ito po ay masyadong pinag-uusapan palagi sa radyo, sa TV, yan tungkol po sa mga scam, katulad po ng yung OTP o one-time password o yung mga text scam at kung ano-ano pa, mga kababayan. Sa totoo lang mga kababayan, halos sa halos araw-araw ay yan pa rin ang laman po ng balita ng ating mga radyo, TV, social media tungkol po sa scam, text scam, o yung mga OTP, o yung mga pera na nawawala sa kanilang mga account, mga kababayan. Nagtataka lamang ako sa ating mga servants of government, pati na rin po mga private mga bank, mga bangko. Bakit hanggang ngayon hindi po masolusyonan kung paano po mawawakasan yung mga ganyang klaseng scam. Yung pagkawala po ng mga pera, yung pagkuha ng mga identity po sa inyo, at lately ay sumunod naman tayo sa SIM registration. Bakit ngayon ay nagkakaroon po ng problema sa scam, mga kababayan? As I've said, mga kababayan, under the Laser ko Super Fortress, kung ito po ay ma-implement ng ating gobyerno o meron isang pangulo na mag-execute nito with wisdom, ay mawawakasan na po yung mga scam na yan na sinasabi. Sa totoo lang mga kababayan, under the Laser ko Super Fortress, kahit na makuha ang inyong mga identity o ang inyong mga OTP o kung ano man yung mga vital information tungkol po sa inyo, tungkol sa mga bank account ninyo, yan po ay malabong-malabo na pong mangyari na kayo po ay makuhanan po ng pera sa inyong mga account o sa inyong mga bank account o sa mga bangko. Kasi nga po, mga kababayan, under Lesico Super Fortress po, lahat po ng tao ay magkakaroon po ng mga sarili-sariling mga bank account. Mga legitimate account po yan na nanggagaling sa mga bangko. So isa po yan sa provision na nakasulat na Laser Course of Fortress. From 5 years old and above, ay magkakaroon po ng mga sarili-sariling bank account po ang mga tao magmula 5 years old. At po mga kriminal ay magkakaroon din ng mga legitimate bank account kasi nga po hindi na po iiral kasi dyan sa time na yan ay yung humawak pa ng pera ang mga tao. Kaya para maiwasan nga po yung mga crimes and corruption. So hindi na po pahihipuin ng mga kasa mga tao po at puro cashless po ang gagamitin diyan. Ayon sa nakasaad po sa Laser po Super Fortress. At malabo na po na kahit makuha ang inyong identity o ang inyong mga vital information about inyong mga bank account, malabo na pong mawalan kayo ng pera sa inyong mga account. Kasi nga po, kung sakaling magkakaroon ng scam o hacking, nakuha ang inyong pera, 1 million sa inyong bank account.
kanino po mapupunta po yun? Siyempre sa isang legitimate account holder din po, which is yung hacker, yun po ay makikita at makikita po ng bangko at ng gobyerno na yung mga hacker po ay meron papasok na malaking halaga po sa kanyang mga account. Kaya nga kung ganyan po ang magiging sistema po natin, malabo na pong gawin pa ng hacker yung pagkuha ng pera sa inyong mga account. Kasi nga po, mahuhuli po siya. Ora mismo, dadamputin na po siya ng law enforcement agency. So, ganyan po kadali kung paano wawakasan po yung mga ganyang nawawala ng pera sa bangko, mga scam. Tataka lang ako mga kababayan. Tatalino ng mga servants of government, yung mga nasa bangko dyan, mga matatalino yan. Hanggang ngayon yung napakasimpleng problema hindi hindi masolve o mawakasan. Yung pagkawala ng pera sa mga bangko. Tatandaan nyo po, sa Laser ko Super Fortress, napakadali na pong wakasan ng mga ganyang mga crime po. Maniwala pa kayo. Because everything is documented po in real time sa buong population at landmass ng bansa, mga kababayan. Kaya habang wala pa po yan, mga kababayan, mag-ingat po kayo. Talagang merong umiira talaga na na pagnanakaw po ng pera sa inyong mga account pamagitan po ng pag-hack ng inyong mga account. Kaya wala po tayong magagawa sa ngayon dyan. Pero kung pairarin po ang Laser ko Super Fortress, si hacker po o yung mga scammer, malabong-malabo na pong gumawa pa ng makuhanan po kayo ng pera sa inyong mga account. Ganon din po mga tinatawag na phishing, bising, na tungkol sa mga text, sa mga email. So lahat po ang mga hacker, gumagawa po ng lahat ng mga paraan para makuha ang inyong mga information at ma-hack ang inyong mga accounts sa mga bangko. I assure you mga kababayan, under Laser ko Super Fortress, since yung mga kriminal ay meron din legitimate bank account, malabo na pong mangyari kasi nga po, yung ma-hack niyang pera ay mapapasok po yun sa kanyang bank account. Kitang-kita po yun ng gobyerno in real time na meron pumasok na 1 million na na-hack niya doon sa isang bank account holder. Kaya malabo na po. Ganyan lang po kasimple ang pag-solve po ng problema, mga kababayan. At kung natatandaan din nyo, mga kababayan, nagkaroon din ng bank haze o yung nagkaroon ng sabwatan na nakuhanan po ng 81 million na US dollar po ang Bangladesh Bank na naka-assign sa Amerika. So, alam niyo naman na nabalitaan nyo na yan po ay kagagawan po ng isa nating kababayan. Isa sa mga suspect dyan sa isang bangko po dyan sa Makati. Doon po bumagsak yung 81 million dollars. At yan po ay pinaghati-hatian po ng mga kasabwat. At ang pagkakalam ko po ay nakulong yung babaeng manager na yon ng isang Makati branch. At ngayon ay pinagdudusahan niya ang kanyang ginawang kasalanan. Mga kababayan, under Laser ko Super Fortress, malabo na pong mangyari mga ganyang bank haze o yung magnakaw pa ng pera sa bank account at may transfer po sa iba-ibang iba-ibang account po. Kasi nga po, under Laser ko Super Fortress, traceable po everything, documented, and trackable po lahat. Ang lahat po ng transaction. Hindi po pwedeng yung hacker o yung scammer o yung mga gumagawa po ng kalokohan magkaroon po ng ibang account na papasok sa kanyang sariling account, kundi legitimate bank account po yun.
na ibibigay po ng mga bangko, mapakriminal man o hindi. Kaya nga po yan, nakikita po yun ng bangko at ng ating gobyerno na meron pumasok na $81 million sa iyong pangalan. Kaya nga po yan, wala mismo, dadamputin na lamang kayo ng law enforcement agency at kung sino man yung mga kasambat at nagparti-parti rin po. Ganun din po, dadamputin na lamang kayo ng law enforcement agency. Kaya nga mga kabayan, habang wala pa po laser call supporters, mag-ingat po kayo ayon sa sinasabi ng mga balita, social media, radio, TV, na huwag daw ibibigay ng inyong OTP, ang inyong mga information, inyong mga privacy, kailangan daw yun po ay kayo lamang po ang nakakaalam, mga kababayan. Pero under laser call supporters, ibigay nyo man o hindi, wala pong problema at wala pong magaganap na scamming o pag-transfer po ng pera from your account doon sa account po ng criminal because everything is documented in real time sa buong population at landmass ng bansa. Yan lang po mga kabayan at ingat po kayo lahat. Thank you.